Tayo po ngayon ay nasa 14th Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, ako po ay meron pong katanungan po sa inyong lahat. Naranasan niyo na po bang ma-reject? Naranasan niyo na ba na kayo ay hamakin, maliitin ng inyong kapwa? Naranasan niyo na ba na kayo ay tanggihan ng iba? Okay. Siguro itong kwentong ito ay narinig nyo na, no? At kilala naman itong tauhang ito. Kung natatandaan nyo, si Colonel Harlan Sanders, di ba? He was so very passionate in sharing yung kanyang recipe of fried chicken at ipatikim sa mga tao yung na-invento niya pong chicken recipe. At dahil po sa passion na yon, na maipatikim yung sa maraming tao yung kanyang recipe, noong 60 years old po siya, nilibot po niya ang buong Amerika. At nagbahay-bahay siya, pumunta sa mga iba't ibang restaurants para i-offer yung kanyang chicken recipe. At nagluluto siya ng fried chicken sa harap ng mga may-ari, tapos siya ay nakikipag-deal. Kung magugustuhan yung kanyang chicken recipe, ibebenta niya yun sa restaurant. Tapos, syempre, dahil business, meron siyang porsyento na makukuha kada fried chicken na mabebenta. Pero yung masaklap po nito, puro rejections. Lahat ng kanyang nakuha. Hindi interesado yung mga inoferan niya ng kanyang recipe. At umabot ng 1,009 na restaurant owners yung nag-reject at tumanggi sa offer at sa recipe niya. 1,009 rejections. Grabe ang saklap nun, ha? Di ba minsan ka lang ma-reject one time or twice? Ang sakit na nun. Malamang yung ibang tao, kapag pangalawa, panglima, o pang-20 rejection, quit na ako. Hindi ko na kaya yan. Pero si Mr. Sanders, hindi option sa kanya ang mag-quit. Hindi option sa kanya ang mag-give up kahit 1,009 rejections na yung kanyang natanggap. Kaya, nagtuloy-tuloy lang siya. At nung makausap niya yung pang 1,010th na restaurant owner, yun lang yung nag-yes. Yun lang yung pumayag na makipag-partner sa kanya. And the rest is history. Mga kapatid, kaugnay po nito ng aking naibahaging storya, ano po yung nais na ituro po sa atin ng ating pagdiriwang ngayon? No, base na rin po sa mga narinig po nating mga readings. Ito lang po, rejections are stepping stones. Sabi nyo nga po, rejections are stepping stones. Yan. Rejections are stepping stones toward higher values in life. Rejections are preparations. Sabi po ni Bo Bennett, a rejection is nothing more than a necessary step in the pursuit of success. So bago po natin pag-usapan ang ibig sabihin nito, tingnan po natin kung bakit tayo nagre-reject. Bakit ba tayo nakakaranas ng rejection sa ating buhay? At gusto ko po sana makita ito sa punto vista, sa point of view ng ating mga pagbasa ngayon. So, there are 3 reasons na napagnilayan ko po, nakita ko po sa ating readings, kung bakit po natin nararanasan yung rejections. First is about acceptance of truth. Pagtanggap sa katotohanan. Sinasabi po sa first reading po natin, na isinugo po si Prophet Ezekiel upang i-proclaim yung truth
para ipahayag yung katotohanan. No? Sabi po doon sa reading, sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo ng mga tao. At malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. At anong ibig sabihin po nito? Ayaw makinig ng mga tao. Kahit na katotohanan yung pinapahayag ni Prophet Ezekiel, pasaway yung mga tao. Ayaw nilang pakinggan. At ang hindi pakikinig sa katotohanan ay malinaw na pagpapakita ng mga tao ng kanilang rejection sa taong nagsasalita, sa taong nagsasabi nito, sa taong nagpapahayag ng katotohanan. Siguro sa ating karanasan, meron din tayong mga ganyang sitwasyon na nakakaharap. May mga pagkakataon na sinasabi mo yung totoo, pero ayaw kang mapakinggan. Sinasabi mo yung totoo, pinaninindigan mo yung totoo, pero iniitsapwera ka lang. Ayaw tanggapin ang katotohanan. That's the first. The second is weakness. Sabi nyo nga, weakness. Kahinaan. Sa second reading po natin, according to the second letter of Paul to the Corinthians, pinakita ni Apostle Paul, ni Saint Paul the Apostle, yung kanyang kahinaan. Sabi niya, ako ay binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas. Yun yung Tagalog translation ng narinig po natin. So ito po ay nagpapakita na madalas nare-reject tayo ng iba o nang re-reject tayo ng ibang mga tao dahil sa defects, kakulangan, kapansanan, kahinaan, sama na natin yung kasalanan. At ang mga taong ito na may kahinaan o kapansanan, sabi ni Saint Paul, nagagawa nating kutsain, nagagawa nating pahirapan at usigin. Halimbawa po, noong bata pa po ako, ito po yung totoong istorya, ako po ay nasa elementarya. Siyempre po, pag mga first day po ng class, i-introduce mo yung sarili mo. So ako po ay bulol sa letter R. Yung letter R ko po ay aw. Ganon ko po bigkasin yung R, aw. Nagiging W. Okay? So nung narinig ng mga klase ko, yung kung paano magbigkas ng letter R, naging tampulan na ako ng kantsawan. Lalo na, inintroduce ko rin sarili ko sa klase. First day of class. Good morning. My name is Richie Ramos Fortus. Pangalan ko po, Richie Ramos Fortus. Richie Ramos Fortus. Tawanan yung mga klase ko. Pero that moment, yun yung ginamit kong motivation para mag-practice ako ng pronunciation ng R. Yun yung ginamit kong motivation. At ngayon ay kaya ko nang i-pronounce ang R. Anong ibig sabihin nito? Yung kahinaan ko noon, naging lakas ko na ngayon. Mga kapatid, kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon, habang pinapakinggan mo ito mensahe ko, may nararamdaman kang kahinaan, temporary lang yan. Harapin mo. At yung sinasabi mong kahinaan mo ngayon, kung saan ka man mahina, kung ikaw ay may mahina sa isang aspeto ng buhay, mahina ka man sa isang tukso, kung ito'y haharapin mo,
poproseso mo, yang kahinaan mo, balang araw, magiging lakas mo. Amen? Yung third na dahilan kung bakit po tayo ay nare-reject ay yung over-familiarity. Meron pong kasabihan na familiarity breeds contempt. At anong ibig sabihin nito? Yung mga taong sa paligid natin, kinagisnan natin, maaaring kapitbahay, kamag-anak, kapamilya, no? Dahil nga pamilyar na sa atin, nakalakihan mo na, kababata mo pa, alam mo yung pagkatao simula bata hanggang pagtanda. So parang dumadating yung point na hindi na naniniwala. Dumadating yung point na hindi na rumerespeto. Kumbaga parang natali, no, nakahon na siya doon sa iyong family background. Natali na siya doon sa educational background mo, sa trabaho at negosyo na iyong ginagawa. Over familiarity. Katulad po nung nasa Ebanghelyo, ganun na lamang yung tanong ng kababayan tungkol kay Jesus. Kung lalagyan natin ng medyo dramatic yung boses, baka pwedeng ganito yung sabihin ng mga tao. Saan niya nakuha yung lahat ng mga yan? Diba? At anong karunungan yung ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga kababalagan? Hindi ba ito yung karpintero na anak ni Maria? Kulang nalang sabihin kababata ko yun Paano magbimilagro yan? Paano maghihimalayan? Laki kaming, sabay kami lumaki niyan. Over familiarity. Pinagdududahan at hindi nila pinaniniwalaan si Jesus. At kagaya din ng ating mga karanasan, marami sa ating kapwa ang nakatali, nakakahon na sa ating background. Para bang nakalak ka na, nakalocked sa iyong past mistakes, sa iyong past experience, na sa katunayan naman at sa ngayon, hindi na niya nakita yung improvement, yung pagbabago mo. Nakikita lamang nila yung nakaraan mo, yung pinagmulan mo. Hindi na nila nakikita yung pagbabago, yung pag-unlad, yung pag-improve mo sa buhay. Nakaka-relate po ba kayo doon? Yung tipo bang, lalo na yung pag-reunion namin no? Pag-reunion namin, alam niyo, ang una niyo po maalala pag-reunion ng class reunion, modesty aside, yung kaklase mo na dumumi sa classroom, hindi mo na maalala kung sino yung pinakamagaling sa declamation. Sabi ko, kawawa naman yung classmate namin. Natali na yung memory ng mga batchmate namin doon sa nangyari sa kanya. Pero ngayon, no, yung kaklase kong yun, may malaking negosyo, umunlad ang buhay. Pero karamihan sa amin, pag nag-reunion, yun ang naaalala. Hindi na nakita na nag-progress ng tao, nagbago yung tao, marami nang nangyari. Ngayon, pagkatapos itong tatlong dahilan, kung bakit tayo dire-reject, punta tayo ngayon sa dalawang paraan o dalawang puntos kung paano natin haharapin yung mga rejections. There are two ways of handling rejections. First, be open. Kung dumadating man sa ating buhay ang mga rejections, huwag ka masyadong maging reactive. Kagaya po na tinuturo po sa atin ng first reading, maging bukas tayo, be open. Ibig sabihin, matuto tayo makinig.
Sabi nga po ng isang speaker na napakinggan ko po, sabi niya, rejections are preparations. Yung mga pag-uusig, yung mga pangongontra, yung mga pangungutya sa atin ng ibang tao, magsilbi nawa na challenge. Magsilbi nawa na maging opening para mag-level up sa ating mga skills, sa mga God-given talents. Sapagkat yung mga rejections ay pagbubukas sa atin para po tayo ay mas lumago, para po tayo ay mas tumibay, para po tayo ay mag-level up ng ating maturity. Sabi nga ni Frank Zappa, a mind is like a parachute. It does not work if it is not open. Be open. The second one is be optimistic. Sabi nyo nga, be optimistic. Yan. Uy. Be optimistic, be positive. Sa second reading po natin, sa kabila ng kapansanan, sa kabila ng kahinaan ni San Pablo, naging positibo pa rin yung kanyang pananaw sa buhay. Sabi nga niya, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. For when I am weak, then I am strong. Yung kanyang kahinaan ang nagpapaalala sa kanya na kailangan niya ang lakas at kapangyarihan ng Diyos. Ito rin yung magpapaalala sa kanya na hindi niya kailangang magmayabang. Hindi niya kailangang maging arugante. Sapagkat siya ay umaasa lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya sa kabila ng mga naranasan niyang rejections, naging maganda pa rin yung kanyang pananaw sa buhay. Mga kapatid, yung mga rejections, ang isa sa mga magpapatatag sa iyong pananampalataya. Yung mga rejections, ang isa sa mga magpapatatag sa iyong pagkatao. When you take it positively. Kasi kung negatively, magiging bitter ka. But when you take it positively, mas titibay ka bilang tao at Kristiyano. Sabi nga po ni Helen Keller, optimism or positivity is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Sa pagtatapos po ng aking pagbabahagi sa inyo, nais kong ituloy po yung kwento. Bagamat ito'y, I think, baka alam na ng nakararami sa inyo, about Colonel Sanders. And Colonel Sanders, naging founder ng KFC, ng Kentucky Fried Chicken, na isa ngayon ang unang fast food chains globally, sa global market. At kada taon kumikita ang KFC ng more than $20 billion a year sa more than 18,000 branch sa buong mundo. Muli para kay Colonel Sanders, hindi niya opsyon ang mag-quit. Hindi niya option or choice ang mag-give up sa kabila ng 1,009 rejections na kanyang naranasan. At katulad nito, ito rin yung panyaya po sa atin. Na sa kabila ng mga rejections, dahil sa pagsasabi at paninindigan natin sa katotohanan, sa kabila ng taglay nating kahinaan, pagkukulang o mga pagkakamali, sa kabila ng mga pagkakahon,
sa atin ng mga tao dahil sa over-familiarity. Ito ang panyaya sa atin ng Panginoon. Maging bukas pa rin tayo sa biyaya ng Diyos. Maging bukas pa rin tayo sa pakikinig. Maging positibo pa rin tayo sa pagtanaw natin sa ating buhay. Kahit napakaraming rejections tayong nararanasan. Be open and be optimistic. Amen.